Good day po, ma'am. And I am here to discuss to you life without technology. But first, let me introduce myself. I am J. Croix Abrenica, and we are gonna talk about life without technology o ano ang magiging pang-araw-araw nating pamumuhay kung wala ang teknolohiya. At sisimulan natin kung paano nga ba ang ating pamumuhay. At para sa akin, siguro, bilang isang tao na namumuhay sa modernisadong panahon ay tayo ay nagre-rely heavily sa technology. At dahil ito yung nagkakaroon ng malaking tulong para sa atin. At um, yung buhay nung wala pang teknolohiya ay sa tingin ko is mas simple. Ngunit nagkakaroon tayo ng mga hamon, nagiging mas mahirap ang ating pamumuhay at may mga limitasyon na hindi kaya kung wala tayong teknolohiya. At sa pamamagitan ng teknolohiya, nagkakaroon tayo o nakapagbigay daan ito para mas mapabilis at mas maging epektibo at komportable ang ating pamumuhay. At magbibigay tayo ng siguro mga halimbawa nito para mas mapalalim pa natin kung paano ang ating pamumuhay nang walang teknolohiya. Sisimulan ko sa, siyempre, komunikasyon. Ang komunikasyon is, ngayong panahon natin is madali na. Sa isang pindot mo lamang ay pwede ka na makipag-usap sa iba. Pwede ka makipag-chat, text, video call pa. Ayan. At basta may internet, nakakonect ang yung mga devices, ay pwede kayong makipag-usap ng kahit anong oras at wala itong limitasyon. At mas napapabuti at mas nagiging maayos ang ating pakikipag-usap. At nung mga panahon na wala ito, ay mas mahirap. Siyempre, mahalaga ang ating komunikasyon. Nagkakaroon, nung unang panahon, nung wala pang teknolohiya, ay maasa lamang sila sa mga personal na pagkikita na gagastos ka, makikipagkita ka kung saang lugar. At para sa akin, mas mahirap yon dahil parang hassle siya. Kumbaga, parang iseset mo pa, mag-iintayan kayo at wala kayong komunikasyon pag nandun na ba yung isa o may nag-iintay ba o hindi makakapunta. Di ba? Mahirap yun. At yung isa pa is siguro yung mas malayo pa. Gaya nung mga unang panahon, yung siguro mga tao na nag-a-abroad. Paano sila nakikipag-usap sa mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas, di ba? Ay umaasa lamang sila sa, syempre, sa sulat. Sumusulat sila at pinapadala ito sa Pilipinas para makipag-usap. At kadalasan ito inaabot ng matagal na panahon para makarating ang sulat sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman, napakahirap ng komunikasyon noon. At ang isa pa dito ay siguro yung sa edukasyon bilang estudyante na ngayon, mas napapadali ang ating edukasyon. Ngayon may teknolohiya, pwede tayong mag-rely sa pagse-search. Pag wala tayong o hindi natin alam ang kasagutan, pwede tayong maghanap o mag-research sa sarili natin upang malaman natin ang kasagutan. At nung walang teknolohiya is mas mahirap. Pwede lang tayong mag-rely sa binibigay na libro, na limitado ang nilalaman, at sa ating mga guro, syempre. At bilang estudyante, mas napapadali din isa sa mga ito ay yung pagtuturo. Kaya nga po meron tayong Google Classroom na ginagamit ngayon para kahit nasa malayo ka, wala ka sa eskwelahan is nagkakaroon ka ng information kung anong mga tinuturo o yung mga pinapagawa sa inyo ng yung mga guro. Nagkakaroon kayo ng meet up o yung online meeting, yung online classes para mas mapadali ang ating pagtuturo, di ba? Hindi ka nagagastos, hindi ka na mahihirapan para maka-attend ng iyong mga klase. At isa pa siguro ay sa part ng ating kalusugan. Pwede rin may malaking parte din ng kalusugan para sa teknolohiya. At syempre ngayong may teknolohiya tayo, mas mapadali natin nakakapagbigay tayo ng mas mabilis na serbisyo o panggagamot kung sakali may mga sakit, pag-monitor ng kalusugan kung mabuti ba ang iyong kalagayan o may sakit ka na pala na matagal na pala sa iyo na hindi mo alam.
Kung kailan ka lang nagpa-check up, syempre, saka mo lang malalaman na may sakit at hindi ito magagamot agad. At syempre nung walang teknolohiya is mas mahirap dahil walang katulong at tanging mga doktor lamang ang gumagamot. Wala silang hindi sila nagre-rely sa kahit anong mga bagay na mas mapabilis ang kanilang serbisyo, ang kanilang paggagamot para matulungan ang kanilang mga pasyente tungo sa kanilang mga kalusugan. Ah, tulad na lamang ng mga pag-test ng ating dugo. Yan. At siguro yung pagmamonitor nung katawan gaya ng X-ray, yan, mga CT scan na malaking tulong para sa atin, sa lahat ng tao. At isa pa dito ay yung um, ating transportasyon, syempre. At noong unang panahon, syempre nung walang teknolohiya, saan nga ba aasa ang transportasyon natin? Ay nung walang teknolohiya, mas magiging mahirap ang pagpunta natin kung saan lugar, kung saan mo gustong pumunta dahil limitado lamang ang may transportasyon noon o yung may mga sasakyan. At siguro noon is nakarely na sila dun sa mga ating mga alagang hayop na nagiging tagadala ng mga gamit ng mga kailangan dalhin sa iba't ibang lugar at nagiging mas matagal ito para sa atin at mas mahirap. At isa pa dito is yung kung technology ngayon ay mas makakatulong sa transportasyon natin, syempre, nagkakaroon tayo may mga sasakyan, yung may mga di gasolina, yan, na mas napapabilis ang ating pagpunta sa iba't ibang lugar at hindi ka na mahihirapan, syempre. At siguro sa panahon ngayon, di ba, nagkakaroon na ng paglikha ng mga electric vehicles na hindi mo na kailangan lagyan ng gasolina para tumakbo at syempre mas nakakatulong ka sa ating kalikasan dahil hindi ito nagkakaroon ng polusyon at ginagamit lang to para ginagamit ito sa ginagamitan ng electric o yung enerhiya para tumakbo. At isa pa dito is yung pag-create o nakalikha tayo ng GPS, di ba? Nung panahon na wala nito, ay mga tao ay nagre-rely lamang sa ating mga mapa, mga manual na visuals ng isang lugar para mahanap ang isang lokasyon na iyong gustong puntahan. Kaya nagiging mas mahirap. Siyempre, nakarely ka lang sa isang papel. Paano? At hindi mo alam kung saan nga ba yung tamang daan ka pupunta. Pero ngayon, meron na tayong mga GPS, mga Google Maps na nakakatulong sa atin para mapuntahan ang ating mga gustong puntahan. At may mga ruta at nalalaman din natin kung sa lugar na yun ay matao o matraffic. Kaya malaki itong tulong lalo na sa mga nagdadala ng mga online deliveries at yung mga nag-order online kaya ng mga pagkain, mga Grab, mga Food Panda, malaking tulong sa kanila yung pag-create ng mga GPS. At siguro isa pa ay yung sa productivity, syempre. Noon is mas nagre-rely tayo manually sa manpower, nagiging mas mahirap para sa atin ang paglikha o ng isang produkto gaya na lamang ng nung walang teknolohiya sa pagsasaka. Ang production nito is talagang mano-mano at pinagpapawisan at tinutuon ng ating buong lakas para makapagsaka. Pwede rin sa paglikha ng mga produksyon sa mga kumpanya ay mas nahihirapan sila na mas mag-produce ng mas madaming produkto dahil manual nga sila at manpower lamang. At ngayon is nagkakaroon na tayo ng teknolohiya na para mas mapabilis ang ating produksyon ng mga ito. Kaso, ang nagiging downside naman ito is nagiging limitado ang ating siguro yung sa trabaho na nagiging yung trabaho ng tao is pwede na nating i-rely sa mga machinery. Kaya siguro yung ibang tao is nawawala na ng magiging trabaho nila at magiging mahirap yun sa kanilang pamumuhay. At yung isa pa is siguro kung magiging iba yun is yung part ng paglilibang ng mga sinuunang panahon, 'di ba? Paano nga ba naglilibang ng unang panahon?
mga araw na wala ang teknolohiya at ibang-iba na kung paano maglibang ang mga tao ngayon. Kaya gaya ngayon is nagre-rely ng tao sa internet, pwede sa manood ng video, maglaro, mga video games na sa kanilang mga cellphone na hindi sila naiinip. Kahit sila is maghapon doon, pwede nang libangin kung saan nila gustong may gusto maglibang gaya ng mga laro. Pero noon is ikaw ang hahanap na pwede mong paglibangan. Pero noon, magiging para sa akin, mas masaya, nagiging mas productive yung katawan mo sa paglilibang. Siyempre, bilang bata noon, nung wala pa gano'ng teknolohiya, nakakapaglaro ka sa labas at nagiging aktibong yung katawan at mas nagkakaroon ka ng interaction sa yung mga kalaro, yung mga nakakausap mo sa araw-araw. Siyempre, mas nagkakaroon kayo ng connection sa isa't isa. Kaya para sa akin, mas masaya yun kasi nakakapag-communicate kayo ng personal at parang isang memory nyo na yun sa isa't isa na pwede nyo hindi nyo na malilimutan. At yung panglas is sa kabuuan po nito ay kung nabubuhay tayo nung buhay na wala tayong teknolohiya ay mas magiging simple ang ating pamumuhay. Ngunit meron tayong mga limitasyon at mga hamon na kailangan nating maharap. At kung yung panahon naman ngayon ay mas napapadali ang ating buhay, mas naging effective at productive ang paggawa natin. Kaya mas napapadali ang buhay ng mga tao. Ngunit siguro is mahirap na pag dumating yung panahon na tayong mga tao naman ang nagre-rely too much to technology. Kaya sabi nga ng iba, lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya siguro sa ngayon, kung nagre-rely man tayo sa technology is kailangan nating huwag masyado mag-rely at magkaroon pa rin tayo ng siguro pagtitiwala sa sarili na kahit hindi tayo gumagamit ng technologies, nagagawa natin yung isang bagay. At yun lang po, ma'am. Thank you.